napakagandang topiko patungkol po sa araw ng pagsamba. Ano nga ba itong kontrobersyal na dapat ating pag-usapan ngayon patungkol sa araw ng pagsamba ng mga Kristiyano? Ito nga ba ay linggo o ito nga ba ay Sabado? Ayan, so tingnan natin mga kapatid, mga kaibigan, Brother Alfred, ano nga ba yung sinasabi sa atin, no? Ano nga ba yung dapat nating malaman dito sa gabing ito patungkol po sa araw ng pagsamba ng mga Kristiyano at ng mga hindi Kristiyano, kasi merong nag-claim na Kristiyano daw, but then mga kapatid at mga kaibigan, sila ay hindi naman pala totoo na Kristiyano. So ito po ang ating pong gabing ito, handog natin sa mga kapatid natin at mga kaibigan upang malaman po natin ang ating pong pananampalatayang Katoliko. Una po, Brother Alfred, bakit nga ba iba ang araw ng pagsamba ng Kristiyano? Kasi nga po, ang ating pagsamba ay binabatay natin sa kung kailan nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung kailan muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. At kung titingnan natin, Brother Alfred, no, meron kasing mga concepts or mga perceptions ang ating mga kaibigan sa ibang sekta ng pananampalataya. Ito ay makikita talaga natin. Pwede ba natin masabi ito ay isang maling pagkakaunawa sa pagsamba? Tama po. Kasi nga po, masasabi natin na mali ang kanilang pag-unawa kasi mayroong pagkakaiba-iba ng pananampalataya na ang kanilang pagsamba ay ibang araw din except sa linggo at Sabado. At isa pa, alam niyo po mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay inuugnay ng mga kaibigan natin sa ibang sekta ng pananampalataya. Very common po yan sa mga Seventh-day Adventist na mga kaibigan natin, yung term po na Sabat. Ano nga ba itong term na Sabat? Kung tita natin mga kapatid, mga kaibigan, pag sinabi nating Sabat, kasi ito yung pinaka ginagamit o ginagawang reason para ipalitaw na hindi linggo ang araw ng pagsamba ng mga Kristiyano, bagkus dapat ay Sabado. Dahil sa word na Sabat. O bakit? Ano nga ba itong word na Sabat, Brother Alfred? Ayon sa Encyclopedia Britannica, the word Sabbath is derived from Hebrew, Shabbat, meaning cease or rest. Ayan. According yan sa legit na source natin, Encyclopedia Britannica, the word Sabbath is derived from the Hebrew word Shabbat. Nang ibig sabihin pala ay to cease, pagtitigil. Stop doing anything. Cease talaga. And to rest, or to rest. No? Pagpapahinga. Ito yung kahulugan. So, ibig sabihin pala, Brother Alfred, ang Sabat pala ay hindi nangangahulugan na Sabado. Tama. So, bakit pinipilit na Sabado pa rin yung pangingilin dapat nagagawin natin mga Kristiyano? Kasi mali ang kanilang pag-unawa sa word na Sabat, magkahalintulad o magkatunog kasi yung word na Sabat sa Sabado. Ayun lang, magkatunog, pero hindi pala magkasing kahulugan. Tama. O, di ba? O, eto, kung babasahin po natin ang sinasabi sa Exodus 31, 14 hanggang 17, ay ganito po ang ating mababasa dito. Dapat ninyong sundin ang ipinag-uutos ko tungkol sa araw ng pamamahinga dahil banal ang araw na ito para sa inyo. O, ano sinasabi dyan? Dapat ninyong sundin ang pinag-uutos ko tungkol sa araw ng pamamahinga. Dapat pala. At ang hindi sumusunod dito, anong mangyari, Brother Alfred? Ang sinumang lalabag sa pinag-uutos ko sa araw na iyon ay dapat patayin. Yun. Worst na worst pala ang pwedeng kahahantungan ng sino mang tao na hindi tutupad sa pangingilin nitong araw ng pamamahinga. Kaya pala ito ipinagpipilitan na dapat talaga Sabado, Sabado, Sabado. Dahil pala, papatayin ang sino mang lalabag sa pinag-uutos. Karugtong niya na sa talatang ito, ang sino mang gagawa, may karugtong na, ang sino mang gagawa sa araw na iyon, ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Anong sinasabi dyan? Hindi ba yung definition ng Britannica tama naman talaga?
Oh. na ang sabat pala ibig sabihin, yan ay to cease or Rest. to rest. Tama. Oh, pagtitigil sa mga gawain, pagpapahinga. Tama ang definition ng Britannica sa nakasulat po sa Biblia. Pero bakit ipinagpipilit pa rin na ito ay Sabado, na hindi naman nababasa dyan, na yan ay Sabado? Tama, kasi nakalagay, araw lang or ikapitong araw. Yung ikapitong araw nga, ito pa, dapat talaga titigil sa anumang gawain. Sis nga no? Bakit gumagawa? Bakit ka pa nagsasaing? Di ba? Kung talagang dapat na susundin ang araw ng pamamahinga, let's say for example, sa Sabadong iyan, dapat talaga wag ka nang gagawa ng kahit anong bagay. Ibig yung pagsasaing, kasi to sis no? Bakit ka pa kakain? Gagawa ka pa rin. Pag literal mo kasi, brother, ang yung gagawin ay may gana lang. Ano gagawin mo? Oo nga. Ibig sabihin, tinuturuan ka pa maging Tamad. yan. So, delikado yan. Sabi dito, sa karugtong po sa talata 15, gawin ninyo ang mga gawain ninyo sa loob ng 6 na araw. Pero sa ikapitong araw, ayan naman ikapitong araw ay magpahinga kayo. Sinasabi dyan, ikapitong araw. Sinasabi ba dyan pero sa Sabado, magpahinga kayo? Wala. Wala pa lang sinasabing specific na araw na Sabado dapat. Ayan. Ito pa. Sapagkat banal ang araw na ito para sa akin. Sabi ng Panginoon, papatayin ang sinumang gagawa sa araw na ito. Kalabang ulit niya yan, papatayin. Papatayin. Pero, meron na bang nakalabag sa araw ng pamamahinga na pinatay? Wala. Wala tayong mababasa or na-publish sa anumang lathalaan na may pinatay na lumabag sa araw na ikapito. Wala naman pala. Pero, pinipilit sa atin na papaniwalain tayo na dapat talaga ay mangilin din tayo sa araw na yan. Alam mo, Brother Alfred, meron akong kaibigan na nandoon ngayon sa Jerusalem. At alam mo ba, yung mga Pinoy pala nating mga kapatid at kababayan doon, kapag araw ng Shabbat, alam mo ba yung araw ng Shabbat sa kanila? Hindi yun nag-uumpisa sa Sabado. Katulad ng pangingilin po ng mga kaibigan natin sa ibang sekta ng pananampalataya, ang kanilang araw ng pamamahinga nag-uumpisa sa Sabado. Alam mo ba kung anong araw nag-uumpisa ang kanilang Shabbat? Yun ay Biyernes ng gabi. Magkaiba. Magkaiba sa pagkakaunawa ng konteksto. Kaya nga, kung titingnan natin, kung Sabado yun, definitely na Sabado yun, bakit Biyernes pa lang, Shabbat na sa mga Hudyo? O, di ba? O dapat susundin nila, Biyernes pa lang huwag ka nang gagalaw. O, kasi, sinasabi doon, huwag kang gagawa ng kahit anuman. Sis nga and rest nga Bakit gumagawa ka pa ng bagay na hindi na dapat gawin? O, di ba? Ayan, pagpatuloy natin. Sabi dyan sa verse 16 and 17, basahin natin. Kaya kayong mga Israelita, dapat ninyong sundin magpakailanman ang ipinagagawa ko sa inyo. Sa Sa araw, araw na pamamahinga hanggang sa sunod pang mga henerasyon. ano sinasabi dyan, Brother Alfred? Kayong mga SDA. Sinabi bang ganun? Hindi, mga Israelita. Ayun, klaro yun Kayong mga Israelita. Makinig po tayo diyan mga kapatid. No? Dapat ninyong sundin ang, ito magpakailanman at susundin ito even though sa susunod pang henerasyon. Yes. Susundin talaga. Pero ang sinasabi diyan, mga Israelita. Yes. Ang binigyang utos dito mga kapatid at mga kaibigan, sa pangingiling ito, napapatayin ang sino mang lalabag dito, mga Israelita po yun. Ang pinag-uusapan po natin dito mga kapatid, sa mga Kristiyano ba, ipinag-utos din ba yan? Meron bang kautosan sa mga Kristiyano na katulad po niyan? Kasi ang Sabat bilang araw ng pahinga ay pinag-utos lamang sa mga Israelita. At hindi yun ay pinag-utos sa mga Kristiyano. Tama. O di ba? Klaro-klaro dito mga kapatid na binasa po natin sa Biblia para lang sa mga Israelita ang pinagpapangilin doon, no, na papatayin ang sino mang lalabag. Kasi kung titingnan natin mga kapatid ang konteksto, ang sino mang sumuway sa Sabat o Shabbat sa wikang Hebreo ay may kaparusahang kamatayan na mababasa natin kanina, nabasa na natin sa Exodus 13, 14 hanggang 17. Hindi ba, Brother Alfred? Yes.
Ayan. At ang tanong dito, meron na nga ba na nakalabag sa araw ng Shabbat ng mga Hudyo? Meron na ba o wala pa? Pero titingnan natin sa Biblia kung meron ha. Alam niyo po mga kapatid at mga kaibigan, karamihan po ng mga tao noong time ng ating Panginoong Hesukristo na hindi po naniniwala sa Kanya ay palagi po siyang tinutuligsa. Di ba? Eto, alam niyo po, ang Panginoong Hesus nilabag ang Sabat. Naniniwala ka ba doon na nilabag niya yung Sabat? Yes po. Sa paano natin sabi na nilabag niya yung Sabat? Basahin po natin ang Juan 5:18. 5:18 sa 1, dahil sa sinabi na nito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling ama ang Diyos, at sa gayoy pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Ayan. Klaro dito mga kapatid na ang Panginoong Hesus, no, sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo. At alam ko natin, kung tayo po ay totoong nag-aaral, itong pong mga Hudyong ito, ang kanilang araw ng pamamahinga o Shabbat po nila o rest day po nila ay Sabado. Yes po. Itong mga Sabado keeper na ito ay gusto nilang tuligsain ang ating Panginoong Hesukristo dahil para sa kanila nilabag talaga ng Panginoong Hesus ang araw ng pamamahinga. Kasi sa dami naman ng ginawa ng Panginoon, araw ng pamamahinga pa yung kanyang gagawin na pagpapagaling. Di ba? Kung nagbabasa po tayo mga kapatid at mga kaibigan ng Ebanghelyo, ay sinasasabi po sa Ebanghelyo na ang ating Panginoong Hesus ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga. And that's the reason why na ito pong mga kaibayan natin sa pananampalataya, patuloy na naniniwala, no, na ang ating pagsamba dapat ay Sabado, pero hindi nila nakikita ang katotohanan ito na ang mga Hudyo pala noon, ganoon din. Araw ng Sabado ang kanilang pagsamba, pero sino ang kinakalaban nila? Ang Panginoong Hesukristo. Klaro yan. Ang Panginoong Hesukristo mismo dahil nagpaplano pa sila, no? Talaga, sinisikap nila na patayin siya. Ngayon, nalalaman na natin mga kapatid at mga kaibigan, bakit po sinisikap na patayin ang Panginoong Hesus? Dahil nilabag niya ang Shabbat ng mga Hudyo. Una yan. Pangalawa, dahil tinatawag niya ang kanyang sarili na ama niya ang Diyos. Na ibig sabihin, sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Ito ang hindi matanggap-tanggap ng mga Hudyo. Dahil ang Panginoong Hesukristo pala ay ipinakita niya ang kanyang sarili kung ano talaga at sino talaga siya. Ito rin naman talagang pantay siya ng Diyos, di ba? Di ba, Brother Alfred? Yes po, kasi ang turo sa atin, ang Panginoong Hesukristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Oh, kaya nga, dito mismo, ang mga Hudyong ito, na mga Sabado keeper, ay tinutuligsa nila ang Panginoong Hesus dahil para sa kanila mga kapatid at mga kaibigan, nakalabag nga siya ng araw ng pamamahinga. Nalabag niya mismo para sa kanila po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, titingnan po natin sa konsepto naman ng isa sa apostoles ng ating Panginoon. Ito ay huli na naging apostoles ng ating Panginoong Hesukristo, pero hindi pa huli sa pagsisilbi niya. Dahil malaki ang kanyang ambag, no? At kung titingnan natin yung konteksto ng kanyang buhay, talagang malaki ang nagawa niya. At ito ang ginagamit din ng mga ibang sekta ng pananampalataya, mga sulat niya, at minamali ang pagkakaunawa. Basahin natin, Brother Alfred, ang Colosas 2:16. Kaya nga, huwag kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, fiesta, ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Anong sabi diyan? Huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo tungkol sa araw ng pamamahinga.
Huwag tayong padadala. Ang problema kasi dito sa atin mga kapatid, dala tayo ng dala. Nadadala talaga kasi babasahin lang. Ito sinasabi mismo ng Biblia, di ba? Sa ikapitong araw nagpahinga. Tayo ay magbilang mula sa linggo. Saan pupunta yan? Di ba Sabado? Ano yung ikapito? Sabado. Pero kung ikaw mag-count, simulan mo sa Lunes, ano yung ikapito? Sunday. Yun. Ang problema kasi, kaya nga, sa mathematics po mga kapatid, marami po ang pamamaraan para masolusyonan ang isang problema. Hindi lang po yan nagagamit sa isang formula. Marami po. Kaya sa realidad din po sa ating pananampalataya bilang mga totoong Kristiyano, ang araw ng pagsamba, hindi po nakastick lamang sa Sabado eh. Kung, Brother Romel, kung atin pagninilayan o pag-aaralan na malalim pa ang kasulatan, dapat natin sundin kung ano ang nakautos. Dapat natin huwag gamitin ang kalendaryong ginagamit natin sa araw na ito. Bakit? Kasi nga, iba ang gamit na kalendaryo sa panahon ng mga Hudyo at sa panahon natin ngayon. Kasi ang ginagamit ng mga Hudyo ay Jewish calendar at naman sa atin ay Gregorian calendar. Magkaiba yun. Yan, isa pang katotohanan yan. Bakit kayo nakikigamit ng Gregorian calendar? Allergic kayo sa turo ng Katoliko, pero bakit ang dokumento pa ng Katoliko, yung teaching pa ng simbahan, Gregorian calendar? Sino ba, saan ba yung nag-upisa yung Gregorian calendar na yan? Kay St. Gregory. Yun. So, dapat talaga, maunawaan muna natin yung ginagamit din natin. Kaya, kung titingnan kung nag-aaral talaga tayo, tinatanggap po natin mga kapatid, mga kaibigan ng katotohanan, sana talaga matanggap natin ito, na ang totoo, ang mga Hudyo, totoo po na meron silang araw ng pamamahinga. Uulitin ko po, ayon po yan sa sources natin, na nandoon mismo sa lugar, ang araw na po yan ay nag-uumpisa sa sa Biyernes ng gabi mismo. Nagtatapos yan, Sabado na ng hapon. Mahaba-haba yung Shabbat ng mga Hebreyo. So, kung tayo po ay gustong maki-anib, o gusto nating maki-practice din, sana naman talaga yung practice natin ay tama. Kasi sabi na San Pablo sa atin, huwag dapat tayong padadala sa kung sino man ang nagsasabi sa atin tungkol sa araw ng pamamahinga. Ang ating rest day, hindi tayo dapat diktahan. Bakit po nasabi ni San Pablo yan? Kasi kung titingnan natin, ayon kay San Pablo kasi wala raw araw na mas mahalaga kaysa sa iba. Totoo naman talaga, walang araw na mas mahalaga kaysa sa iba. Saan natin mababasa yan? Sa sulat mismo ni San Pablo. Basahin natin, Brother Alfred. Mababasa natin sa Roma 14:6 hanggang 5 hanggang 6. May mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang mga araw. Yan, may mga tao na naniniwala na mahalaga ang isang araw. May pinapahalagan talaga na araw. Pero, sabi ni San Pablo din, may tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. May tao din na pare-pareho lang ang lahat ng araw. Pero meron ding tinatawag natin na special day. Meron din na okay lang, ordinary day lahat. Di ba ganon? May naiitalaga. Pero sabi na San Pablo sa Colosas, huwag dapat tayong padadala sa kahit na sino man nagsabi na ito dapat ang araw ng pamamahinga. Patuloy. Ang bawat tao ay mahalagang magpasya para sa bahalang magpasya para sa kanyang sarili ukol sa bagay na iyan. Ayan. So dapat ang bawat tao ang bahala, na magpapasyanan sa kanyang sarili tungkol sa araw na iyan. So, wag dapat na kumbaga kinaharap, Ano 'yun? Parang dinidiktahan. Parang ano yan, parang dictatorialship yung nangyayari. Dapat araw ng Sabado, araw ng panginginig. Hindi dapat ganun, Brother Alfred. Kasi yung konteksto kasi ng pinapakita sa atin ng bilang mga Kristiyano ay hindi tayo inoblay na dapat Sabado lang ating araw ng pagsamba. Wala pong ganoon na turo sa Kristiyano. Kahit basahin mo natin yung Biblia, walang ganoon na teaching, Brother Alfred, di ba? Tama. Pagpatuloy natin. Ang taong may pinapahalagang araw ay gumagawa
nito para sa Panginoon. Ayan. Ang tao pala na may pinapahalagahang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. Kaya nga, tama yung sabi ni San Pablo din, kung nagbabasa po tayo mga kapatid ng Biblia, at kung meron kayong mga ballpen and notebook dyan, i-take note nyo lang po. Unang Korinto, 10:31, na dapat ay gawin natin ang lahat ng bagay sa ikararangal ng Diyos. Amen. O, di ba? So, gawin natin ang lahat ng bagay para iparangalan ang Diyos. Kaya nga sinasabi din ni San Pablo diyan, no, na ang taong may pinapahalagang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. Para talaga sa Panginoon, hindi para sa pangsarili natin. Hindi para sa personal nating mga interest or mga gawain natin, kundi para dapat sa Panginoon. Kasi ang pagsamba natin, hindi naman dapat na sasamba tayo para sa ating sarili, no? Hindi para talaga yan sa Panginoon. Pero tayo magbibigay talaga ng tamang pagkakahulugan nito. Hindi tayo dapat dinidiktahan na dapat Sabado lang ang araw ng pagsamba. Kasi sa ating simbahan, sa Katoliko, ay meron tayong tinatawag ng daily mass. Yes, opo. At kung imo babatayan, Brother Romel, para sa kanila, pagkatapos ng Sabado, wala nang pagsamba. So, bawal lang yung magsamba ng Bawal Lunes. na, kasi nga, ayon sa kanilang turo, Sabado lang dapat ang Sabat. Pero mali yan sa konteksto at konsepto po ng Biblia. Tama. Kung nagbabasa po tayo sa Gawa 2, 42 hanggang 43, ano yung sinasabi dyan? Araw-araw nagkakatipon ang mga early Christians upang magpira-piraso ng tinapay. Araw-araw po yan. Hindi sinasabi doon na bawat Sabado, bawat Shabbat. Hindi sinasabing ganoon, kundi araw-araw. That is why ang Catholic ay totoo talaga na sumusunod sa totoong mga Kristiyano. Because yung early Christian po natin ay araw-araw. Hindi ba? Yes po, may dilimas po tayo. O hindi limas tayo. Dahil araw-araw nga. Yan ang nasasabi sa Gawa 2, 42 hanggang 43. I-take note nyo po yan mga kapatid sa mga nanonood ngayon. Dahil araw-araw talaga ay nagkakatipon upang pagpira-pirasuhin ang tinapay. So, yun ang ginagawa natin sa simbahan natin ngayon. Hindi ba? Na meron tayong tinatawag nating daily mass. Pero, again, babalikan natin yung ating punto na hindi dapat na ipwersahin tayo na Sabado dapat ang ating araw ng pamamahinga or yung ating rest day o ating Lord's Day. Ganon. Di ba, Brother Alfred? Yes po. Eto pa. Tanong, Brother Alfred, no? Bakit nga ba linggo? No? Bakit nga ba linggo, Brother Alfred, ang araw ng pagsamba ng mga Kristiyano? Bakit hindi nga ba ito masasabi natin Sabado? Bakit hindi Lunes, Martes? Bakit kailangan Linggo? Kasi nga po, nakabatay ito sa kung kailan nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Agree ako dyan. Kasi ang linggo ay araw mismo ng muling pagkabuhay ni Kristo at araw mismo ito ng pagsamba ng mga Kristiyano. Kristiyano. Pero ang tanong, Brother Alfred, maniniwala ba kaya ang lahat na ito ay araw ng pagsamba, ang linggong ito, dahil ito ay muling pagkabuhay ni Kristo? Ano naman ang ating basihan dito? Meron ba tayong basihan sa Biblia, Brother Alfred, para mapatunayan natin at mabigyan ng malakas na ebidensya ang ating paniniwala? Meron po. Saan natin mababasa yan, Brother Alfred? Mabasa natin yan sa unang Korinto, chapter 15, verse 14, na ang nakasulat, at kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. Ayan, kung hindi pala muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo, useless, mga kapatid at mga kaibigan, ang ating pananampalataya. Bakit ano ba yung pinapanampalatayaan na natin? Na pagkatapos natin mamatay, ay may buhay na walang hanggan tayo. At saka ito pa, ito ay tumutukoy sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tanong, kailan ba muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo? Linggo po. Linggo. Pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. O, linggo. So, kung linggo siya muling nabuhay, ang tanong dyan, bakit hindi siya na muling nabuhay ng Sabado? Yun lang ang hindi natin alam. Pero base sa ating talata or sa Biblia, ay linggo kasi nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Eto nga. Eto yung, titingnan natin yung analohiya dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya bang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay?
Kaya po. Kaya po na muling mabuhay ng Panginoon sa araw mismo ng Sabado. Kaya niya. Pero mas pinili niya ang araw ng Linggo. Hindi ba? At alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, gaano kaimportante o kahalaga itong araw ng Linggo para sa mga Kristiyano? Gaano ba ito kahalaga? Basahin po natin ang sinasabi mismo dito sa Juan 20:19. Kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Ayan. Ito'y malinaw na patunay kung bakit mahalaga ang pagkakatipon ng mga Kristiyano sa araw mismo ng linggo. Dahil ito ang araw na kung saan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Maliban dyan, ito ang pinapakita sa Biblia na araw na kung saan ang mga unang Kristiyano ay nagkakatipon, at ito rin ang araw na kung saan ang Panginoong Hesus ay napagitna sa kanila. At sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Sa araw na ito ay ibinigay din ng Panginoong Jesucristo ang kapayapaan sa mga apostoles niya, sa mga mananampalataya niya. Hindi ba, Brother Alfred? Yes po. Kaya malinaw na malinaw dito, mahalaga talaga ang araw na ito. Gaano kahalaga? Dahil ito nga ang araw ng pagkakatipon nila. Tinatawag na natin itong Lord's Day, di ba? Tama po. Araw ng Panginoon. Kaya nga nagkakatipon tayo. At tingnan natin, maliban po dito mga kapatid at mga kaibigan, after the resurrection of our Lord Jesus Christ, meron pa ba tayong mababasa sa Biblia na araw mismo ng linggo ay nagkakatipon ang mga unang Kristiyano? Meron po, brother. Sige nga, saan natin mababasa yan, Brother Alfred? Mababasa natin sa unang Korinto, chapter 16, verse 2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay naglaan ng bahagi ng kanilang kinita at inipon iyon upang hindi na kailangan mag-ambagan pa para pumunta o riyan. Ayan. So, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinita at ipunin iyon upang hindi na kailangang mag-ambagan pa pagpunta Korean. So, ito ay utos ni San Pablo na ang gatherings ng mga early Christian ay unang araw ng linggo. Ano yun? Di ba Sunday yun? So, definitely, it is a Sunday gathering of early Christians. At kung titingnan din natin, mga kapatid, mga kaibigan, sa araw din ng linggo, ayan, kasi sabi natin kanina, ang totoo talaga na mga Kristiyano ay nag-breaking of bread sila. At yung cited natin kanina sa Gawa 2:42 hanggang 43, everyday ginagawa nila yan. And maliban po sa everyday yan, basahin po natin kasi kanina nakabasa tayo sa Juan 20, ang talata po natin ay 19, na araw mismo ng linggo, nagkatipon ang mga unang Kristiyano during that time, wala pa si San Pablo. Opo. Pero sa panahon kaya ni San Pablo, meron ba tayong mababasa na mismo araw ng linggo nagkakatipon sila? Basahin natin, Brother Alfred, ang Gawa 20, versikulo 7. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagtitipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi, sapagkat aalis na siya kinabukasan. Ayan, unang araw mismo yan ng Sanlinggo. No? Nagkatipon ang mga early Christian, at anong ginawa po nila mga kapatid, mga kaibigan? Nagpira-piraso ng tinapay. In which ito po ang meron lamang na mga na-practices sa ating simbahan. No? Meron tayo talagang breaking of bread, which is ito ang sabi ng Panginoon sa unang Korinto 11:23 na inulit ni San Pablo. Sabi ni San Pablo, ito ang katuroang nakuha ko mula sa Panginoon, no? Na sinasabi na ito ang aking katawan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So, ibig sabihin, yung breaking of bread na yan, ginagawa. Merong daily, yan nga sinasabi natin kanina, nabasa natin kanina sa
Roma 14:5-6, sabi ni San Pablo dyan, may mga tao na nagsasabi na merong mahalagang araw. At meron din nagsasabi ng tao na pare-parehas lang yung araw na yan. Kaya nga, meron tayong tinatawag ng daily mass at meron tayong Sunday mass. Yun yung pagpapahalaga natin sa araw na yan. Kaya nga, ang ating pagpapahalaga o ating rest day, sa definition kasi sa wikang Hebreo na Shabbat, ay rest day o to cease. Ibig sabihin ay magpahinga. Yung ating pahinga kasi sa mga gawain natin ay araw mismo ng linggo. Na kung titingnan natin, ito ang ginagawa ng mga unang Kristiyano. yan. So, unang Kristiyano mismo ang nag-practice nito, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya wag tayong dapat na magtaka o wag tayong mamangha no, sa mga turo nila kung nagko-quote man sila ng Bible verse dyan, mga kapatid. Ang atin po ay dapat nasa tama ang turo natin. Di ba, Brother Alfred? Yes po. So mga kapatid, tandaan lang po natin palagi ang atin pong pananampalataya ay dapat po na mayroong tamang pagkakaunawa. Sapagkat kung hindi po tayo makarating sa tamang pagkaunawa, ay nako, maliligaw po yung ating pong kaluluwa. Of course, dahil malayong-malayo sa katotohanan. Pero sa atin pong nabanggit dito na talata sa Gawa 20 versikulo o talata natin 7, ay malinaw po dito na kahit si San Pablo po, no, ipinapakita po sa atin, kasi si San Pablo ay hindi naman kabilang sa apostolos ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, he just imitate the practices of early Christians or the apostles, or the 12 apostles or the 11 apostles na natira. Pinalata ni Matias Judas Iscariot. At pinagpatuloy, yung practices po ng mga early Christians ay pinagpatuloy po ng mga totoong Kristiyano na hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin. Hindi ba, Brother Alfred? Yes po. At ito, tingnan natin, mga kapatid, mga kaibigan, alam mo, Brother Alfred, kanina nagkausap tayo dito tungkol sa bagay na to. Ang ating pinag-usapan kanina ay, kung natandaan mo, meron ako noon na mentor. Actually, ito talaga yung pinakaunang nagturo sa akin sa Biblia. Alam niyo po, ang unang nagturo sa akin sa Biblia, hindi Katoliko. Sino po? Ito ay isang Sabadista. Seventh-day Adventist. Shoutout kay Manong Mario. Ayan, nagturo sa akin noon kung papaano nakikita ko yung aking pananampalataya bilang totoong Kristiyano. Actually, he was surprised nung nagkaharap kami during that time ay paumpisa pa lang ako sa pagiging apologist, no? Sa pag-aaral ko po ng apologetics kay Brother Dwayne Cartujano, ay nagkaharap po kami ng aking dating tagapagturo din ng Biblia. And alam mo, Brother Alfred, yung nangyari doon, sabi ni Manong Mario, okay, sabi niya, wala kang mababasa sa Bible na ang mga Kristiyano, araw ng linggo, dapat sambahin ang Panginoon. Sabi niya yan. Tanungin kita, Brother Alfred, wala nga bang mababasa sa Bible, araw ng linggo, sinasamba ang Panginoon? Meron po. Kasi yung nababasa natin, gatherings di ba? Gatherings. Gatherings yun, nagkakatipon sila. Ngayon, meron nga ba? Meron? Yes na yes, no? Tama ka, Brother Alfred, meron talaga na mababasa sa Biblia na ang araw mismo ng linggo, dyan ay sinamba ang Panginoong Jesucristo. Kung kayo po ay merong mga Biblia dyan, mga kapatid at mga kaibigan, basahin niyo po, Mateo 28:1. Ano ang sinasabi dyan sa Bibliang iyan? Okay? Sinasabi kasi dyan sa Mateo 28:1, mga kapatid at mga kaibigan, na malinaw na pahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung titingnan natin mabuti ito sa Biblia, kung meron kami mga hawak na Biblia, basahin niyo po 28, ang talata natin ay 1. Ganito po ating mababasa. Makaraan ang araw ng Pamamahinga. Ano yung nakaraan ng araw ng pamamahinga? Kung ang araw ng pamamahinga ng mga Hudyo ay Sabado, ano ang makaraan yan? Sunday. O Sunday. Ano ang nangyari dyan? Sa pagbubukang liwayway, Sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo,
pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan Ito. ito. Ayan. Remember, early Christians yan, ha? Araw mismo ng linggo. Ano ang ginawa nila dito? No? Araw ng linggo, ha? Ibig sabihin, madaling araw yun. Nagbubukang liwayway pa lang. So, madaling araw ng Sunday, ay ano ang ginawa nila? Pumunta sila doon sa libingan ng Panginoong Yesus. At ano ang nakita nila dito? At ano ang ginawa nila mismo sa lugar na ito? Basahin natin, Brother Alfred, sa versikulo o talata 9. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Ano? Sinamba siya. Oh, anong ginawa sa Panginoon? Araw ng linggo? Okay? Malinaw ito, ha? Sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinamba po, mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoong Jesucristo araw pala ng linggo. That is why tama ang paniniwala o pananampalataya ng mga totoong Kristiyano na dapat araw ng linggo sasambahin ang Panginoong Jesucristo. Kung atin kung kanin ng Brother Romel, if ever na mali ang pagsamba ng mga or ni Maria Magdalena sa kanyang ginagawa kay Kristo, sana pinagalitan siya ni Kristo. Wala na muna kalagay. Wala doon. eh. Maliban na lang kung dadagdagan nila ang konteksto, di ba? Yun. Maliban na kung dagdagan nila. Pero ang totoo dyan, araw ng linggo, Sinamba. sinamba ang Panginoong Yesus. Alam mo ba, Brother Alfred, noong binasa ko yan sa kay Manong Maryong na nagturo sa akin noon, sabi niya, hindi naman ang linggo ang sinamba nila eh. Si Kristo. Nagulat ako at sinabi ko sa kanya, are you in your mind? Baka nawawala ka na sa pag-iisip mo, Manong, kasi ang pinag-uusapan natin, ang Panginoong Hesus, ang sasambahin araw ng linggo. Wala tayong pinag-uusapan na sasambahin ang araw ng linggo. Opo. Hindi ang araw ang sasambahin, kundi sa araw na yan ng linggo, ang Panginoong Hesus ay sasambahin. Yan ay malinaw na nababasa talaga sa Biblia, araw mismo ng linggo, sinamba ang Panginoon. Early Christian ang nagawa niyan. So early Christian din ang ating dapat sundin. May Kristiyano naman tayo. Opo. Hindi naman tayo mga Hudyo or mga Israelita. Pero na lang, kung gusto mong magpaka-Hudyo, di ba? Yan lang. O magiging anong tawag yan, may term na ginagamit dyan eh. Yung hilaw na Israelita. Hudyo. Oo. Mga hilaw na Hudyo, yun, pwede sila na they keep on practicing sa practice po ng mga Hudyo, pero hindi naman talaga ipinagpapatupad o ipinapractice ng mga early Christians. Hindi ba? Hindi naman tinuturo kasi sa mga totoong Kristiyano na katulad ng sinabi ni San Pablo na walang sino man dapat na magsasabi sa inyo, magtuturo sa inyo, huwag kang maniniwala agad tungkol sa araw ng pamamahinga. Colossus 2:16 kanina na binasa natin. Walang magdedictate sa iyo na, Brad, Sabado dapat araw ng pagsambayan, araw ng pamamahinga yan. Walang ganun. Wala po. O, di ba? Kasi, ang sinasabi ni San Pablo, sa Roma 14:5-6, mayroong taong naniniwala na mayroong special day talaga. Pero mayroong tao din naniniwala na pare-parehas lang. Pare-parehas na yung lahat eh. Ng ano eh. Kaya nga sa atin, ulitin ko po mga kapatid, mga kaibigan, na meron po tayong daily mass, which is makikita po natin sa Gawa 2:42-43, na yan po ay practice na nung una pang mga Kristiyano. At meron din tayong special day, which is Sunday, which is the Lord's Day, na kung babasahin po natin sa konteksto ng Biblia, sa 1:20, ang talata po natin 19, araw ng linggong yan ay nagkatipon ang mga early Christian, at maliban po dyan sa after the resurrection of our Lord Jesus Christ, noong matagal na sang umakyat sa langit, ay pati si San Pablo mismo, ipinaliwanag sa atin, ipinakita sa atin na kailangan ito yung ating gagawin. Anong araw yun? Araw ng linggo din, nagkatipon sila, no? Nagkatipon sila upang magpira-pirasan ng tinapay. So, ibig sabihin, definitely, dapat talaga mga kapatid, mga kaibigan, huwag tayong maniwala
sa haka-haka lang. At huwag tayong kokopya lang, pero kulang naman. Paano ko nasasabing kulang, Brother Alfred? Kasi, kung balikan natin yung kaninang binasa natin sa Deuteronomio, na ang mga nangingili ng Sabat at ang hindi mangingili ng Sabat ay may kaparusahan. Ano yung kaparusahan? Kamatayan. Papatayin talaga sila. At ang mga lalabag, ano ituturing sa kanila? Hindi nakabilang sa kasambahayan. Ano sila? Dayuhan. Dayuhan. O, tuturing na dayuhan, hindi nakabilang sa sambahayan ng Israel. So, magiging dayuhan sila. So, ito yung punishment sa mga hindi nag-obey ng Shabbat ng mga Israelita. But then, let us clear this, mga kapatid at mga kaibigan, na ang pangingili ng Sabat ng Sabado ay yan po ay sa mga Hudyo. Kaya nga, kanina meron tayong tanong, ano nga ba ang sinasabi ng bagong tipan? Bakit po natanong natin yon? Kasi ang practice po ng Shabbat, ang nagpa-practice po ng Sabadong pangingiling, ay nakabase po sila sa Old Testament. Opo. In which this Old Testament believer na yung mga Hudyo po ang tinutukoy natin, mga kapatid, ito po ay hindi naniniwala kay Kristo. Bakit hindi sila naniniwala kay Kristo? Kung basahin natin dito sa Mateo 28, talata natin ay 13, ito po ang rason. 13. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang pamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Yan. So, kaya pala, hanggang ngayon, marami pa rin na mga Hudyo na hindi na-convert sa Christianity na naniniwala na ang Panginoong Yesus ay hindi muling nabuhay. Eh, tayo po, mga kapatid, naniniwala tayo na ang Panginoong Yesus muling nabuhay. That's why, sa araw na kung saan siya ay muling nabuhay, yun din ang araw na tayo ay sumasamba sa Kanya. Pero ano naman yung nangyari sa mga hindi po naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay? Ibig sabihin, hindi sila sumasamba sa araw mismo na kung saan ay muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Bakit ipipilit mo kung Kristiyano kang tunay, dapat talaga you are following those early Christians. Kung Kristiyano tayong tunay. Pero kung tayong Kristiyano lamang na sa pangalan, ibig sabihin yan, mali yung magiging practices po natin. Kaya itatama po natin yung maling practices. Again, bakit Sunday? Dahil ito ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. No? At ito ay matibay na pinatunayan at binigyan po ng emphasis ng Biblia na sa Mateo 28:1, araw ng linggo, sa versikulo 9, sinamba ang Panginoong Jesucristo. That is why we keep on worshiping our Lord Jesus Christ, our God, sa araw mismo ng linggo. Kung atin na pag-aralan, Brother Romel, dito sa ating sa Catholic Church, meron tayong daily mass. Kasi nga po, meron tayong mga membro na hindi naman Sunday na nilagay ang kanilang Lord's Day. Kaya nga, meron tayong daily mass. Kaya nga, any days of this week, pwede tayong sumamba sa ating Panginoong Yesus. Tama. Daily mass. At saka tatandaan natin na main inalaan talaga kasi sa third commandment sa ating simbahan, we should to keep holy, no? Yung ating Lord's Day, yung araw ng pamamahinga natin. So, yan ipagpapakita natin. Pero hindi po sinasabi na Sabado yan. Hindi ganoon. Kasi meron din akong nakausap po na nasa Middle East. Alam nyo, yung Brother Alfred, yung kanila palang pagsamba, hindi pala Sunday. It is based on the rest day ng mga Muslim. It is Friday. Pero, ang kanilang misa ay Sunday Mass din. May mga exemptions sa bawat lugar. Kasi, ganito, yung ating mga kaibigan dyan na naniniwala talaga na Sabado definite yung araw ng pamamahinga, nasasabi po natin na kung pag-aaralan talaga yung konteksto ng Shabbat, no? Konteksto ng Shabbat, ibig sabihin, yan ay nag-uumpisa, hindi po Sabado. No? Yan po ay nag-uumpisa Biyernes pa lamang ng gabi. So, ibig sabihin, Shabbat na yan. Yan. Kaya nga, bago po natin paniwalaan ng isang bagay,
dapat muna nating pag-aralan. Dahil tandaan natin, ang Sabadong ito, Araw ng pahinga para sa mga Israelita, sinusunod ng mga Seventh-day Adventist. yan. So, araw ng pamamahinga ng mga Israelita, which is, ang Seventh-day Adventist ay sunod-sunod naman ito. In which hindi naman po ito teaching ng Kristiyano. Kasi, ang linggo, Araw ng pagsamba ng mga Kristiyano bilang paggunita sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. ayan. Kaya nga po, mga kapatid at mga kaibigan, kung tayo ay tunay at totoong Kristiyano, ang dapat mo nating gagawin talaga, ginugunita ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. At ang uulitin natin ito, kailan sa muling nabuhay? Linggo po, Kaya dapat tayo ay magano. sumamba sa Kanya sa araw ng linggo. Amen. So dapat sasambahin natin ang Panginoon araw mismo ng linggo. Yan po mga kapatid at mga kaibigan, ang aming tampok sa gabing ito. At sana po ay kapulutan po natin ito ng aral. At sana po mga kapatid at mga kaibigan, ipagpanalangin po natin ang paglalago pa po ng mga kapatid natin na handa po magbigay ng kanilang time and dedication in defending our Catholic faith and deepening our Catholic faith. Because in Catechism of the Catholic Church 1285, sinasabi po dyan, we, a Catholic, confirmed Catholic, are obliged to defend our faith by word and deed. At palagi ko pong sinasabi ito mga kapatid, mga kaibigan, paano natin madedepinsahan natin pananampalataya by word and deed kung tayo po ay hindi nakakaunawa even the basic of our Catholic faith. Diba, Brother Alfred? Amen. Ayan, so bago tayo, Brother Alfred, magtapos, meron ka bang gustong pasalamatan? Pinapasalamatan ko po ang ating pinaka-head of Archdiocese of Capiz, Most Reverend Victor Bivindico, our station manager, Reverend Father Mark Grandflor, and different priests of the Archdiocese of Capiz. Ayan, so maraming salamat na Brother Alfred. Ayan, sa lahat ng mga kapatid, mga kaibigan natin, mga panampalataya natin, no? Ang programang ito po ay pinapasalamatan natin unang-una sa ating Panginoong Diyos, ayan, na nagbigay sa atin ng opportunity to have this program. And of course po, mga kapatid, no, yung lahat po ng naglilingkod, no, sa ating Panginoon. Especially this radio program po, no, na pinapangunahan talaga ni Most Reverend Victor Bindico and our station manager, Reverend Father Mark Grandflor, technical director po natin, si Kaalagad Ningning Muwego, at saka sa ating technical partner, Alagad Benny Daleda pala. Natang-twist tuloy ako sa apelido ni Brother Benny na magaling na technical support po natin mga kapatid. Ito po, no, ang inyo pong mga kaalagad na handa pong magbigay ng time and dedication para sa Panginoon. Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng papuri.